So, ayan po guys, gagawa po tayo ngayon ng milkfish sardines. So, ayan po, hinuhugasan ko po ito ngayon. At pagkatapos niya, ay ilagay po natin siya sa isang strainer para maalis po yung water na magiging dry po ang ating milkfish. Then, hayaan lang po natin siya guys na ma-strain. Then, habang ini-strain po natin yan guys, ay maganda po tayo ng mga spices for the sardines, for the homemade sardines. So, ayan po guys, ayan na lang po natin maalis ang kanyang water. Ayan, hinagasan natin sa mga buti para maalis po ito yung langsa. Running water. Ayan, hugas lang po hanggang sa makita nyo na po yung flood na po yung water. So, hayaan po natin ngayon. So, ayan na po siya guys. Tuyong-tuyo na po siya. Wala na po siya yung excess water. Ayan, naalis na po yung excess water natin. Kaya ito na po ang ating mga sangkap. Ayan po yung carrots, olive, bell peppers. Ayan po yung ating mga sangkap guys na ilalagay. Ayan, laurel, paminta, olive oil, garlic. Ayan po ang ating garlic guys. Ayan ang ating barbecue sauce. Ayan po ang ating barbecue sauce. At ito naman po ang ating fish sauce. Ayan, ating salt and konting vinegar. So, ayan po ang ating ilalagay na sauce guys. So, dito po sa ating pressure cooker, ilagay po natin lahat ng mga ingredients. Ayan, ganyan po guys ang forma. So, ilalagay po natin over the ingredients yung ating bangos or milkfish. Ayan po, ganyan po guys. I-pour nyo lang po yan. Ayan, paibabaw nyo lang po sa ating mga ingredients and spices. Hanggang sa nasa inyo po yan guys kung ilang isda po or dalawa or tatlo. Sa akin po tatlong isda po yan, tatlong bangos po ang nilagay ko kasi pwede naman po yan isang linggo, hindi po nasisira